Palakpakan naman dyan para kay Bugoy Drilon. Yay! Hi, Bugoy! Hello! Kamusta? Long time no see. Okay How many naman. years has it been? Nung huli tayong nagkita. Tagal na. 16 years. 16, di lang. Hindi, Parang hindi. more than. No? I think 16 years. 16 lang. 16 lang ba? 16 years. Oh yeah, tama. Hindi, oh, nagkikita-kita naman. Hindi ko matandaan. Pero siguro, ano lang, yung hi hello, mabilis na hi hello lang. Naalala mo sa... Pero ngayon lang ulit tayo nakapag-usap ng mahaba. ng matagal. Yes, after many years na nang... Oo. Grabe! Diba? O, teka, sandali. Papakilala ko naman ang kasama mo Yes. na nakasama ko rin Yes. during the morning calls era of Tita Laila. Naging parte rin to ng journey ko as a DJ. Minsan pinasasakit nila yung ulo ko. Part talaga yun ng life. Oo, pero mabait. Ito yung pinakamabait. Sa lahat ng... Siya yung pinakamabait. Mga kapatid, si Kem Alia. Ayan. Okay. Alright. Ayan. So mamaya, ano bang gagawin ni Kem? Wala, ano lang. Oh. Assist. Support. Magaling na gitarista yan si Kem. O mamaya, Ano papaplugin din kita. Siyempre, kailangan yun, di ba? Okay. O, dito muna tayo, Bugoy. Okay. O, how long has it been? 16 years, 16 no? years, 16 years. O, di ba? Hindi ko nga na-realize yun eh. Nung sinabi mo lang sa akin, nung nagkita po kami last week sa hallway. Kasi si Mamu at si Papu, Julius and Tintin Babaw, na-i-guest ka rin. And then, nung nagkita kami, parang ewan ko ba to si Bugoy, biglang nag-rewind sa panahon. Sabi niyo, naalala mo ba? Ikaw yung unang nag-interview sa akin, ganyan. Oo, talaga. Tapos biglang na-realize ko na, ay, oo nga. Tapos yung una mo, pinakanta mo pa ako doon. Ano na nga Tapos ba yung doon kinanta ako, nung na-meet ako ng mga PDA, ay si Fernando. Kasi kinanta ko na sa'yo, can you hear the drums, Fernando? Yes. I remember long ago, another starry night like this. Oh, di ba? Noon pa man may kulot Tapos na nung siya. na-meet ako ng mga PDA scholars na, si Fernando. Bakit naging Fernando ako? Ikaw kasi. Sorry na. So, ayun. Pero, and the rest was history. Di ba, Bugoy? Kamusta ka na? I'm doing great. Na ang dami nang nagbago sa buhay ko. Sa family ko and sa mga taong nakapalibot sa akin. So, I'm grateful Ayan. sa lahat. I'm actually happy for you. And you also, Kem. I'm happy for the both of you. Kasi nga, syempre, simula nung lumipat ako dito sa Channel 5, dati po kasi talaga sa ABS, nung nandun pa si Tita, kada mall show ni Bugoy, solo man siya, grabe. or with the Pinoy Dream Academy, di ba? Yan, hino-host ko yung mall show nila. Pagkatapos, saan ba camera ko? Hindi ko nga alam. Pagkatapos, sa iisang van, sasakay kami sa iisang van. Oo, grabe, para kami palengke, pero tawa lang kami ng tawa. Sa isang van, magkakasama kami. Wala silang ka-ere-ere. Tapos, kakain kami ng sabay-sabay, CCR ng sabay-sabay, kahit sa Bulacan, kasong lugar, Pampanga, kahit, naku, Tarlac, nakarating na. Yes, lahat, kahit malalayuan. Ganun talaga yung pinagsamahan namin ni Bugoy. Tapos, yan, para pa kaming hatid sundo ng van. So, yung iba, bababa sa ABS, yung iba naman, baba. Kung saan malapit na yung along the way, sige, baba na natin siya sa bahay niya, gano'n, sa inuupahan. But, a lot of things has changed. And I am very happy na sobrang Bugoy! Gano'n ka na di ba? We keep our feet on the ground. Tama naman Always yun. remember. Sabi nga nila, the more na marami kang blessings na natatanggap, the more humble you become. Tama. O, hindi ba? Pero ba't kamukha mo na si Derek Ramsey ngayon? Di ba? Thank you! Thank you naman sa compliment. In person, kamukha mo na si Derek Ramsey. Talaga ba? Oo nga. Pero ganito naman yung mukha ko nung PDA. Siguro Payat ka lang nun. sobrang payat, tapos sobrang bilad kasi ako nun sa araw. So parang, alam mo yun, parang nag-shrink lahat yung Natuyote. Yeah, natuyote. Kailangan diligan. Ay! Nang maraming water. Ayan. Yes. So ngayon, ikaw ay, ayan, katulad ng boteng hawak mo, ikaw ay laging refreshed with water. Yan. Okay. Teka, sandali. Habang umiinom ka ng tubig, meron kasi kaming segment na #True Love Note. So, nagbabasa tayo ng isang liham from a letter sender. Baka meron kang maipayo. Of course, diba? sige. Okay lang ba? Kasi I've been there naman eh. I've been in sige. that kind of situation. So whatever I learned from my own experience, I will share. Wow! Ikaw ba na heartbroken ka na? Yeah. How many times?
ng sobrang malala. Hindi, how Yung many times? pinakamasakit talagang sige. na heartbroken. Siguro, masasabi kong dalawa. Twice. Dalawa. Aray. Pero yung recent talaga yung sobrang iba yung pinagdaanan ko. But sabi ko nga, siguro yun talaga yung pagdadaanan ko because I will learn something from that. And also, may mga tao kasi na dumarating sa buhay natin, hindi para magtagal sila, kundi maging parte lang ng ating journey. For you to learn something Yes. sa kanila, 'di ba? Ganun naman. You will teach them as well, and then you will learn something from that as well. Correct. Two kinds of people, one who stays, one who teaches you a lesson. Diba? Okay. Ayun. Dito muna tayo sa ating hashtag True Love Love it. Notes, Kem. Baka may opinion ka rin mamaya. Singit-singit ka lang. Okay lang yan. Okay. Dito na muna tayo sa ating hashtag True Love Notes. Meron na naman pong lumiham. Sabi po ng sulat. Dear Tita L, mapagpalang gabi po sa inyo at sa inyong programa. Umuuna na po ako ng pasensya dahil alam kong mabigat ang ibabahagi ko sa inyo sa sulat na to. Ito lang kasi ang naiisip kong paraan para maibsan yung sakit at bigat na dinadala ko ngayon. Wala pang 1 taon nang mawala sa akin ng tuluyan ang best friend ko. Ang totoo, hindi lang siya isang matalik na kaibigan para sa akin. Kapatid ko na po siya. O higit pa nga sa kapatid ang turingan naming dalawa. 11 taon na ang nakalipas nang una akong tumapak sa Maynila. Walang kakilala. Saktong pera lang po ang nasa bulsa. At mahahalagang gamit lang ang daladala. Ganyan ako nang makilala ko ni Dina. Napadpad ako noon sa Santa Mesa. Wala pa akong ligo, toothbrush, maski hilamos man lang pagkatapos ng halos 3 araw kong biyahe galing ng probinsya. Siya pala ang may-ari ng eatery na pinakiupuan ko noon dahil di ko na kaya ang gutom pati init sa paglalakad nang wala naman akong malinaw na direksyon na pupuntahan. Pinakain niya ako at nakipagkwentuhan. Ang buong akala ko tapos na doon ang kabutihan niya. Pero hindi, dahil kinupkup niya ako at binigyan ng marangal na trabaho, katuwang sa eatery niya. Kanya rin pala ang salon at barberya sa tapat ng eatery, kaya nakakatuwa dahil kalaunan, natuto rin ako ng cosmetics, pagpapaganda at hair cutting. Ginawa niya akong taong Maynila. At mula noon, sinikap kong maging magaling sa lahat ng gawain ko para maging proud sister siya sa akin. Sa kabilang sukli na rin sa lahat ng mga kabutihan niya. Lumipas ang mga taon, mas tumibay ang pagkakaibigan namin. 2 beses, taon-taon, sinisigurado naming makapag out of town kami bilang pagpapahinga namin. Pero August po of last year, hindi kami natuloy. Nagkasakit po siya. Pabalik-balik ang lagnat at patindi ng patindi ang pananakit ng tiyan. 3 weeks pa ang lumipas, nagpa-check up na kami. Pagkatapos ng 4 na araw, lumabas po ang resulta ng mga laboratorio niya. Cancer. Bihirang klase daw po ng cancer sa liver. Stage 3 agad ang hatol sa kanya. Pero wala pang 2 linggo, iniakyat na siya sa stage 4 kahit nasimula na ang gamutan niya at radiation. Araw lang din ang binilang. Tinanong na ng doktor si Dina kung itutuloy pa ang chemotherapy kasunod ng pagbibigay ng taning sa buhay niya na 1 hanggang 2 buwan na lamang daw. Ituloy man ang gamutan o hindi. Napakasakit, Tita El. Sobrang sakit. Pero di ko makakalimutan na sa aming dalawa, siya itong mas matapang at mas matatag. Kaya ipinangako ko sa kanya na hanggang sa huling hininga, hindi ako aalis sa tabi niya. At talagang ganun nga ang iniadyang mangyari ng tadhana. Di siya naghirap bago mawala. Di rin naghingalo. Magkatabi kami noon sa kama nang maramdaman ko na lang na sumandig na ang ulo niya sa balikat ko.
Saka siya huminga ng huling malalim. Mahal na mahal ko ang best friend ko, Tita El. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mangungulila sa kanya at mabubuhay sa sakit. Pero sisikapin kong makabangon ulit dahil alam kong hindi ito ang gusto niya para sa akin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagpapahiram ninyo ng espasyo sa liham ko. Ako po si Marieta ng Maynila. Sakit naman ng kanta. Muntik nang tumulo yung luha ko. Hindi ko matuloy yung sulat na pagbabasa. Pero yung ilong lang ang tumulo. Good news po yun, mga kapatid. Pero syempre, nakakalungkot kasi 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, cancer, isa yan sa mga nakaka-relate ako kasi I had a brother who passed away because of cancer, 'di ba? So, masakit talaga kapag ikaw yung pamilya o malapit na kaibigan and you have to be the cheerleader, the support of that person na lumalaban sa cancer, 'di ba? Bugoy? Same experience. Actually, yung habang binabasa mo yung liham, parang it's my own life. Kasi I lost my best friend as well. Recently lang sa stage 4 cancer din. But sabi nga nila, pag nung nandun ako sa situation na yon, ang ganda ng sinabi niya kasi hindi rin siya umalis sa tabi ng best friend niya. Ako din. Kasi I promise na ano man ang mangyari, I will be there until the end. And you should be, it's a blessing na nandun ka sa tabi niya, last moment niya, kasi bago siya pumunta dun sa pinakamagaang lugar, nakita niya na nandun ka hanggang sa huli. Na you were more than just a family. You're part of your best friend life. Kapapangyari lang ba netong? Yeah, so my brother survived already ng stage 4 thyroid cancer. He was like 19. And then nung 2022, nung nag-show ako sa US, I have a tour kasi US tour sa US, tumawag siya sa akin. Kasi dapat nung after nung tour ko, magbe-vacation sana kami, punta kami ng St. Lucia. Kasi diretso na sana kami kasi nasa US naman na. Asia naman, dapat may wedding siyang attendan papuntang Jamaica. Then, sa lahat kasi, even sa family member, hindi pa alam. Ako nakakaalam na ubo siya ng ubo. Sabi ko, pa-check ka ba baka COVID yan? So, hindi naman COVID. So, ano yun? Hindi naman pinabayaan. Like, hindi niya naisip na nagre-recur o sinabi niya naman yan sa akin na pwedeng bumalik yung cancer niya. Siguro, positive mind din yun, iniisip. So, akala niya normal na ubo lang and thing. Nung nagpa-check up sila, tapos nakita yung result na stage 4 lung cancer pala siya. And, ang daming feelings na nangyayari sa'yo kasi di mo alam na, what? Like, shocking lang kasi may times na parang, really? May chance na hindi ko na makita tong taong to in my life na kasama ko 24/7 or for ilang years. Hirap talaga sa umpisa. Kaya nga, nung nawala siya, sabi ko, how can I navigate myself na wala siya dyan? Pero syempre, hindi tayo pwedeng ma-stuck lang sa sadness, sa grieving na wala sila because nasa better place na sila more than us. We should be thankful na nandyan tayo sa tabi nila hanggang sa last moment because yun lang talagang nagmamatter. Nung nandun ako sa situation na yun, na-realize ko na material things, lahat ng mga to, doesn't matter. Ang nagmamatter lang talaga is yung love and care. Kaya gusto ko lang sabihin sa kanila, lalo na sa mga working hard people na to na I know we all work hard but at the same time you have to enjoy your life as well. Do everything you want. Kasi may timeline lang tayo dito. Life is short. Diba? But may lesson din tayong natutunan doon. Lalo na sa brother ko, pinatatag niya ako. Kasi now, kailangan ko maging mature sa sarili ko. Kailangan ko na gawin yung mga tinuro niya sa akin. Para yun na lang yung way ko para i-honor yung presence niya. Speaking of honoring this... But kilala mo rin yun.
Pwede ba nating sabihin? Yes, yeah. Kabatch ko siya dati sa Pinoy Dream Academy, which is si Hansen Nichols, na-interview mo din siya. So, same yung story kasi nung wala ako matirhan dito sa Manila, siya yung nagkup-kup sa akin. Siya yung nagbihis sa akin. Siya yung nag-civilize sa akin kung paano makitungo sa maraming tao, paano makisocialize na hindi lalaki ang ulo mo. Kasi ang ginagawa mo, Bugoy, is profession. You're sharing your blessing lang. So, never dapat lumaki yung ulo mo. So, yun na lang yung ginagawa ko ngayon is to honor kung ano yung mga tinuro niya sa akin. And through your songs. The people around me. Through my songs. Actually, yung nilabas kong bagong kanta, what's the name of our, natin, I think makaka-relate ka sa kantang si Marieta. Makaka-relate ka dito. Si Dina, yung kaibigan niya, si Marieta yung sumulat. Kasi itong kantang to is actually dedicated sa brother ko who passed away because of cancer. Kasi yung true meaning ng kanta is pag kinanta ng tao o pinakinggan nila, I feel na they are also saying prayer to my brother to heal. Tapos kaya nga nandun sa kanta na gusto ko lang malaman mo na huwag kang mag-alala, andito lang ako hanggang kailangan mo. Andito lang ako hanggat hindi mo na ako kailangan. Minsan napapagod ako pero ayaw ko na ipakita sa'yo because ayaw kong maramdaman mo na nag-worry din ako sa kalagayan mo. So I think you can relate to this song na mahirap talaga i-navigate yung sarili mo out of that situation na parang lalo na kapag sobrang malapit sa puso mo because nagmamatter din kasi yung attachment natin. So, we all know naman na may timeline tayo dito, pero nahihirapan tayo because of the attachment and the bond that we created with that person. And yung the love. Yung pagmamahal, hindi ba? Okay. Pwede mo namin marinig, bago tayo mag-iyakan, pwede mo namin marinig yung kanta. Ano bang title nito? Hilom. Ayun. Kaya nga tayo ay Hilom Bugoy Drilon Day. So, this is your... Huwag ka munang umiyak. Okay. This is your first single ng new album ko. Ayan. Kasi palagi siya nagre-request na gumawa ka na ng mga original songs. And finally, eto na. nagkaroon Is this your ako first ng original? Na all original album na independently Oh! ko. And thankful ako sa team ko, 314 Studios, sila Ayn, sila Papu, sila NJ, sila Kem, Si Kem. and my Madge, and my Gina, team po, my whole sila team, Mama. Manay Gina for helping me. Na parang it's time for me to create my music na it represent my own journey and experience para mas lalo nila akong maintindihan kung ano yung journey ko in this life. Okay. So na malay mo, may matutunan ka pala sa lesson na what I've learned. Sige, parinig muna ng hilo mo kasi My may God. itatanong ako after ng song mo. Mga kapatid, palakpakan naman po dyan. Bugoy Drilon with Kem Alia. Ito po ang hilo. I can feel like something's changing. Something that I should be saying. Something lying in between you and I. If I can only tell you that things are running through my head. If I can only tell you that gusto ko lang malaman mo na di dapat mag-alala. Dito lang ako hanggat kailangan mo. Napapagod din ako, hindi mo lang alam na ilang tong nagsasalita baka makaramdam ka. Pag-ayos ka na hindi na ako masasaktan. Pag-ayos ka na hindi na ako gusto malaman mo. Gusto ko lang malaman mo na di dapat mag-alala. Dito lang ako hanggat kailangan mo.
Thank you. That's my latest single, Hilom. Hilom. Yes. So, I think makaka-relate talaga siya. So Marieta, para sa iyo 'yon. First time namin ginawa 'yun ha, na letter sender live ang kumanta. Kasi usually tinutugtugan lang namin sila ng kanta, pero first time in Shoutout history na live yung song. So thank you for that, Bugoy. Hilom. Thank you din. Kasi meron tayong kanya-kanyang ways of moving forward, if not moving on. Kasi 'di ba, those are two different things. I think for me, yung words na move on, hindi naman tayo mag-move on kasi that person was real, yung experience natin sa tao. Yes. Totoo. Kaya so, forward, hindi tayo mag-move on, but Oo, we move forward. Kasi yun din naman ang gusto nila. Kasi, let's be honest, they're not here anymore. Hindi tayo pwedeng tumambay sa feelings na yun. Kasi, yun din yung ayaw nilang mangyari sa atin. They want us to strive pa din kahit wala tayo dyan. Kasi in honor sa presence nila, we have to do better. We have to strive. So is it one way of moving forward para sa'yo, Bugoy, yung music therapy? Itong paggawa mo ng mga kanta, sharing your music, and most especially itong Hilom, tungkol sa relationship mo with Hansen. Is it also part of, yun nga, pag-move forward in therapy mo na rin? Yes, healing process ko. Kasi parang nagbago kasi talaga yung life ko nung nawala yung best friend ko si Sen, nawala yung isa ko pa din na best friend si Lizelle, which is she moved in the States. Tapos mga core friends ko, nagsipag-alisan sila din dito sa Manila. So, na-realize ko lang na drastic pala yung nangyari sa life ko, yung changes na nawala pala yung mga friends ko. But tinake ko lang siya na parang maybe ito yung reason para matutunan kong maging masaya na mag-isa. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo mag-isa. We are not alone. We are doing it solo. But we have to learn as well to be happy na tayo sa sarili natin. Yung kanta mo para kay Hansen na Hilom, in a way, unti-unti ka na bang naghihilom from what has happened? O ilang percent na? Wala pa ako sa 50% eh. Wala pa ako. Parang ginagawa ko pa yung inspiration, yung situation na yun for me na maging matatag, na maging strong sa pinagdadaanan ko. Pero it's, it's normal. Usually when somebody passes away, yung iba nga, taon-taon na, pero grieving pa rin. Taon-taon na, wala naman po kasing timeline. Wala naman tama timeline yung kanya-kanya pag-grieve. tayo eh. We can always grieve for the rest of our life because we love that person eh. Wala naman naglilimita sa atin eh. Kung maramdaman mo yung sadness, anong gagawin mo? Damahin mo. Kasi remember this, the most, or let's say na, yung mga powerful music is come from that kind of emotion. Yes, oo. That Tsaka pain is part of life. Oo naman. Diba? Actually, once na nandun ka sa part na yun, it means you are really living life. Kasi matututo ka doon, mag-grow ka doon. Kasi syempre, you don't want to keep doing it sa sarili mo na you will stuck on that pain. Syempre, you will learn from that. And you will learn to navigate your life because of that pain. Na anong kailangan mong solusyon, anong kailangan mong gawin sa sarili mo for you to move forward. Kasi hindi ka pwede kang dumaan sa feelings yan, pero hindi ka pwedeng tumambay. Yes. So ngayon, kamusta naman ang 2024 version ni Bugoy? Sa sobrang daming nagbago sa akin, syempre yung mga pananaw ko in life nagbago din. Yung pananaw ko din sa pakikitungo sa mga tao, nagbago din. And also with my craft, which is my worth, na kailangan natin malaman kung ano yung worth natin. Kaya yung mga ginagawa ko ngayon na music talaga is based on my experience itself, para maramdaman nila, ma-realize nila na you are not alone. Na yung pinagdadaanan mo, napagdaanan din namin. Pero at the end of the day, we are going to be okay. Wow. Grabe ka, Bugoy. Hindi ka ganyan dati. Diba? That's what you call experience. Oo, totoo naman. Life teaches us that.
Kaya nga 'di ba sabi nila life is the best teacher kasi nga yung experience talaga kasi yung tinuturo eh. Whether it's good or bad, may lesson tayong natututunan. True. Kaya nga yung mga pamangkin ko po, mga anis ko, go lang. Enjoy nyo lang yan kasi pag nagkamali kayo, matututo din kayo. So go, enjoy your life, enjoy your kung anong mga decision nyo. Nandyan lang kami to guide you because at the end of the day, kayo pa rin naman magde-decide ng life nyo. Kaya enjoy. Pero we will guide you, pero experience everything. Sabi mo nga, you're going solo, but still, meron din tayo mga collab, hindi ba? So, kamusta naman ang The Muffets mo? Ang bait ni God sa akin. Noon, minamanifest ko lang siya. Endless Summer pa yung new group nila eh. Kasi nakita ko sila noon sa Facebook, YouTube, yung mga cover nila. It's just so relaxing, sabi ko. Nag-message ako before sa Facebook nila, hoping lang na mapansin ka. Yeah, sabi ko lang, hopefully, magkaroon din ako ng collaboration sa inyo. Pero I'm not expecting naman. Tapos, na magre-reply. Yes, 2022. Nag-message sila sa Instagram ko. I think tapos nung kinausap ko sila, na punta daw sila sa isang cover ko. Tapos, we just enjoy it and love my voice. Nung nag-message sila na, we love your voice. Are you interested for a collaboration? Wow. Where are you located? Sabi ko, I am based on the Philippines. I live in the Philippines, but I'm coming to the States kasi I have a tour. We have a concert as well in the States. So, sige po, meet po. Siyempre, hindi ako nagkilala. Sige po. Hindi na sila ng Tagalog eh. No? Sige po, meet tayo. Sige po, sure po. Tapos, nagising ako noon ng aga, 4 a.m. para i-meet ko sila. Excited ako. Tapos na-meet ko sila. Idol mo ba talaga ang mga nabutan ko sila. Yung mga kanta na, miss you like crazy. Life is so short. Nabutan ko sila nung bata. Kahit na ilan lang naman ang agwat nila sa akin. Like how many years. Nabutan ko sila. Tapos, sabi ko, really? Makakollaborate ko sila. Tapos nung na-meet ko sila doon, ako pa yung nahiya. Bakit? Kasi sobrang simple nila, naka-t-shirt lang, whatever. They're really purely on music lang talaga. Napaka-humble. Sila yung isa sa pinaka-na-meet ko na international artist na sobrang humble. And I think my friend can attest to that. Alin? Sorry. Even my friend can attest to that. Hindi ko yan alam dati. Yung words na yan. Yung attest. Ngayon alam ko na. Hindi, alam mo yung pagsubok. Charot. Teka, sandali. Eto na nga kasi. Sabi kasi nung aming writer na si Isabel, ayan o, congratulations kasi nga, number 2 ngayon sa YouTube. Trending for music at collab mo with the Muffets. Travelogue na sila ngayon, diba? That's the way it is. Na original ni Celine Dion. So, wow, grabe naman talaga. Kilig naman. Ikaw na talaga, hindi ba? So, ayan, ano bang i-expect ng mga fans mo at saka syempre ng mga ngayon na narinig ka ulit, magiging fan mo pa lang sa album mo? Sana sa mga sumusuporta sa akin noon at sumusuporta ngayon, sana i-accept niyo po yung mga bago kong ginagawa na bagong music na ako. Kasi medyo I'm trying to innovate po yung music ko. So sana supportahan nila yung mga bagong music para lalo nila akong makilala yung artistry ko po. Sabi nga nila sa akin na hindi naman kasi hinahabol ko yung fame eh. Ako lang po talaga, gusto ko lang na ma-share talaga yung talent ko at the same time to help other people like I have my team, diba? I'm giving them so as well. So is Kem a regular? Regular ka na ba? Diba? Kasi I want to celebrate other people's win din. Hindi lang dapat yung win mo ang i-celebrate mo. Yun. You also have to celebrate other people. Tama yun. Talaga dapat, hindi naman como ikaw lang. Doesn't mean na ikaw lang talaga yan because behind you is a there's team. A lot of people who help that. Diba? Parang kami, we're a team talaga, hindi ba? Ganun English talaga siya. tayo today. Oo, team talaga, diba? So, mamaya, well actually pwede na tayo magpasok ng ng mga callers. Okay ka lang ba? Baka mamaya kasi may mag-request, 'di ba?
pwede naman natin Ayan, pagbigyan sila. Herbert Pag alam ko, Gaor, di ba? hello. Pag hindi, ganun talaga. Ayan. Oy, si Denin C. nanonood. Hi, Denin! And to your family, your wifey. Hello. O, ito, meron dyang mga... Gahay nga po ako. Ayan. Hello sa mga nasa TikTok and FB Live. Maria Sander. Actually, ang daming naapektuhan dun sa binasa nating letter tsaka dun sa kwento mo na story, Bugoy. Ang hirap. Actually, can I add something po from that? Kasi nung December po kasi, I was celebrating Christmas with my family. Tapos nung nasa duyan ako, sabi ko, there's something wrong. There's something missing. So, May void. I texted Madge. Sabi ko, Madge, book mo nga ako ng flight. Gamitin na lang natin yung miles para hindi na ako maggastos pa. Naramdaman ko lang yung sa gut feeling ko na kailangan kong pumunta dun sa US. Nung pagpunta ko, ako nag-alaga sa kanya for 6 days. Sa hospital. But the remaining 6 days, iba na yung nangyayari. Sabi ko, I need help. Hindi ko na alam itong mga nangyayari because yung mga terminology ng doctors, hindi ko to alam. Nagdugo ang pores mo at ilong mo. And then, on the 12 days, nawala siya. Pero nung nasa moment na yun, sinasabi, January 12 siya. I arrived January 1 kasi birthday ko January 1. I never really celebrated my birthday ng January 1. Sabi ko, celebrate ko nga sa kanya. So, dumating pa rin ako doon ng gabi. So, January 1 pa rin sa kanya kasi I celebrated my New Year with my family. So, paska yung mga words niya na sinabi lang sa amin na parang, thank you for giving me such a wonderful life. So, yan lang, shinare ko lang. Yan ang lagi kong sinasabi. Always spend time with your family, with your close friends, because you'll never know next Christmas, next New Year, next special occasion, they are no longer with you. True, and that's the meaning of that song actually, na parang minsan kasi nakakalimutan natin sa sobrang busy natin to achieve what we want. Nakakalimutan na natin kumustahin yung mga loved ones natin. So, just parang reminder lang sa kanila. Okay. O, ayan Yun ha. lang. Baka Thank may calling tayo. Habang wala pa, papabunot kita. Kasi meron kaming pasong, guessing. Wow! Na mamaya babasahin din namin kung ano yung hinahanap naming kanta ngayong gabi. Pero ito, winner namin for last night. Ayan. Habang nag-ano na yung nag-lapse na ang time ng TikTok. Charing. O, ano pangalan? 250 load yan. Vane Ragaza from Cebu. Ay, ano pangalan? Vani ba to, Vane? Ewan ko, Vane o Vane? Oh, Ayan. Vane Ragaza. Ayan, congratulations, 250 pesos worth of load para sa'yo. Ay, may calling. Pag naririnig mo yan, may calling. May Akala mo kasi tayo. tinapay. Tapos sabay-sabay tayo ha. Pagkatapos ng tatlo, sabihin natin, sabay-sabay. Shout out! Salikas, Kema. Oh, ready? 1, 2, 3. Shout out! Hello! Yes, good evening. Good evening. Shout out. Shout out! Who's this? Richard, ng Bacolod. Yes. Okay. Yes. Nasa Bacolod ka ba ngayon? Nasa Las Piñas. Ay, wow! Nasa Las Piñas City. Ayan. Oh, Okay, yes. Richard, kamusta naman? Nagpa-check up ka ba? Actually, nandun ako kanina sa PGH. Aha. So, okay naman po. Ayun. Si Richard kasi ay VIP or visually impaired person. So, yun. Oo. So, yan. Anyways, Richard, sige, go ahead. And then, okay Yes. naman. And then? So, okay naman po. Nabigyan po ako ng schedule. Then, I have to wait kung kailan na lang. Sige. So, tambay ka muna sa Las Piñas. Ganon. Pag-iisipan ko pa or uuwi muna ako or kung hindi pa ako matawagan, siguro uuwi muna ako. Okay. O sige. Then babalik na lang ako. Sige. For the chance. Bago ka umuwi, shoutout ka muna. Ayun nga. Si Bugoy nandito Si Bugoy Drilon Yes, good evening. Idol Hi, Richard. Bugoy. I wish you well. Yes. Alam ko kasi nagko-concert ka sa El Fisher noon. Noon yun. Wow, you still remember that. Grabe. Diba? Yeah. Nakikita kita. Galing Diba? Hindi pa ako blind noon. Hindi pa siya blind ako- noon. So, kailan lang to nangyari? This was 2019. 2019. Both? Both eyes daw ba ang blind Both na? eyes po.
both sides po. I wish you well. I wish you well. But natutuwa lang ako sa positive ng energy mo. Habang kinakausap ka namin, parang yung aura ng energy mo ang positive lang. Diba? Shout out sa'yo. Ay, gano'n naman talaga eh. I love it, bro. I really love it. Accepted na. Yeah. Thank you. Sige. Richard, shout out ka na. Yeah, shout out po sa lahat ng nakikinig, lalo-lalo na dito sa friend ko. Nandito ako ngayon sa Las Piñas, ng Tinoli. Dito po ako nakatira sa kanya. Okay. Yun lang. Tapos, ang dami. Sila ni Billy, sino po? Yung mga kasamahan ko dito sa, mga neighbors namin dito sa apartment. Sila ni Kurt, sila Ruby. Lalo-lalo na yung friend din namin na naka-duty ngayon, si Robbie. Yan, nasa duty siya ngayon. Tapos, yung mga pinsan ko dito na nasa Imos, na hindi pa ako nakapunta dahil, sorry po, busy pa. Yan, may ginagawa pa. Yes, tatapusin muna. Makakadalaw din. Sige. Thank you, Richard. Thank you po. Ingat ka. Bye-bye. Thank you. Po kayo. Likewise. Bye. Ay, yan na naman. May isa na naman. Yan ha. 3, 2, 1. Shout out! Hi! Hola. Bola. Sandali. Mi amigo. Sandali, nalalaglag yung bra ko Sandali, okay. Papakilala ko kayo, Bugoy at Kem, dito sa aming regular caller na talaga namang siya lang ang bukod tanging taong nakilala ko na kayang kumain ng burrito na 3 sabay-sabay, walang nguyaan at nilulunok na lang dire-diretso. Oo. Okay, Maxima. Maxima, meet Bugoy and Kem. Maxima. Kakaiba ka pala. Bakit di ko yung nakita sa book, Guinness Book of Records? Hindi pa siya nakakapag-enroll. Sige, usap kayo. Kamusta ka? Hello, Bugoy. Hello, Mr. Bugoy. Alam mo ba? Yes. Favorite ko talaga yung music niyo together with the travel music. Pasample nga, sample. The way it is. Maxima, ikaw, kanta ka. And that's the way it is. A simple answer. I don't know what to say. Favorite ko na, alam mo, yun talagang pinapatugtog ko yung music travel. Tapos una talaga yung sa inyo, that's the way it is. Alam mo, makasilindi yun ako. Bongga, di ba? Alam mo, pag ikaw nagawe sa may bandang Clark, meron siyang masarap na kainan. Wow! Oo. Saan mismo? Anong name? Ayan yan. Ano daw name, Maxima? Taqueria Chupacabra. Yon, Taqueria Chupacabra. Chupacabra is a mythical creature ng mga Latino. From Mexico, from Puerto Rico. Yes. Yon, 'di ba? Kaya Taqueria Chupacabra, pero masarap, sabi niya, ang kanyang burrito. Tapos pinutol yung alam mo. Pero totoo, nakita nyo rin yung movie na yun, di ba? Hindi ko pa nga napapanood yung trailer lang. Actually, the story of El Chupacabra. Oo, yan. Pero, eto nga, alam mo ba ito si Maxima, magaling umarte ito. Magaling sige nga, sampulan mo nga. Oo, sige. Ano ba ang movie line mo for tonight at sino ka? One more try, Angelica Panganiban. Sige. Wow. Okay, quiet. On the set, lights, camera, action! Kahirap naman ang asawa mo. Hindi. Ayoko. Kahit na lumuhod ako dito ngayon, lahat gagawin ko. Hiram mo lang yung asawa mo. Wala kang kailangan gawin. Wala rin akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Hindi ko siya ipanagdadamot sa anak mo bilang isang asawa o bilang isang ama. Pero bilang asawa, oo, karapatan kong ipagdamot siya dahil asawa ko siya.
From One More Try, Angelica Panganiba. Oh, grabe, dual ka pa. May Angel Locsin ka pa. Kaya nga. Grabe ka. Mega. Oo. Kakaiba ka. Kaya mo lahat silang dalawa. Oo, ikaw na, di ba? So actually, can I be honest, ang ganda ng boses mo. Oo, di ba? Yung pag dub mo. Baka mamaya, baka kasi habang nagluluto siya ng mga tako-tako, kumakanta siya, di ba? It's that chimichurri. Oo, ganyan yun. It's Kaya because of the chimichurri. kinakain niya, nilulunok niya dire-diretso rin yung chimichurri, ganyan. Walang nguyaan. Oo, di ba? Grabe yun, no? Grabe ka, pag nakaisang bote ka ng chimichurri, baka sa kapuluting CR bukas. Baka mag-churi ka rin sa sarili mo. Chimichurri. Chimichurri. Kasi minom ko ng isang baso. Yung chimichurri nilalagay na parang nila, di ba? Dipping something. Oo. O, teka, sandali ha. Sabihin mo kay Maxima, shout-out na siya. Oh, Maxima, mag-shoutout ka na. Hello, 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 Luzon, Visayas, Mindanao, shoutout lang. Ako po pala si Maxima, ang reyna ng katateria na kayang lumunok ng 5 burrito na walang nguyang-nguya. So, shoutout ko ng mga family ko sa Hoskin Hoydan Guimaras from the Swedish Mingo in the whole world, Tenny Francia family, Castillo family, Espido family, Kudo family, Ganancial family, at sa mga friends ko dyan dito sa Bustos, Bulacan, kay Chris, kay Jerry Boy, Jean Rose, Rich Por, Marlon. And then, kung gusto nyo po makatikim ng authentic Mexican food, punta na po kayo sa Taqueria Chupacabra located at Templar, Pampanga City! Yan! Yay! Oh, thank you, Maxima. Ingat ka Thank you lagi. po. Bye! Teka, bago yung next calling, sabi ni Garcia Vincent na nasa UK ngayon. Sabi niya, I'm watching here again in Gloucestershire, UK. Hello to Bugoy Drilon. Please play naman muli. Yun, teka, may isa pa. Hello, Mr. Bugoy. Mr. Bugoy ka na ngayon, ha? Kagalang-galang ka na talaga, Mr. Bugoy. Sabi ni Presi Mariano Malapad, hello, Mr. Bugoy, congrats to your journey. Ayan. Tapos, ever since from the small beginning of Bugoy, start of his great talent, I really love his voice until now. Keep it up, Bugoy, being humble. Sabi ni Maria Sander, ito pa, meron pa rito eh. Shoutout po, Idol, Sarina Pamplona. Sarina Pamplona. Hello, Sarina Pamplona, Alice Bugoy. Shout out to you. Yon, tapos, yan, si Marge Dangkalan. Yan, ganoon na rin. Kay Sir Bong, happy birthday. Sabi ni Marge P. Dangkalan Bugoy, love ko ang boses mo. Oh, thank you. I love you. Naman, ito si Gail Easy. Yan. Yan, hello daw. At natutuwa rin siya kay Maxima. Okay, last calling. Ayan na. 3, 2, 1. Shout out! Shout out! Hello! Akala ko si Bob. Alam mo, ganyan ang mga calling ko, ha? Ganyan mga may kanya-kanya silang personality / sayad. What do you expect? Yung host may sayad rin. Diba? Minsan nga, nasa basement rin na yung sayad. Anyways, papakilala ko naman kayo kay Jimwell sa umaga. Hello, Jimwell. Pero sa gabi, siya ay si Jimena. Hello, Ayan, Jimena. Jimena. Okay, mag-usap kayo. Sige, Jimena, kausapin mo si How Bugoy are tsaka you, si Kem. Jimena? Okay lang po. Ito po. Oh. Nasaan ka ngayon? Parang kinikiliti naman to sa ano? Jimena, Kamusta ka? Hello po. Kamusta araw mo? Okay lang po. Nakita ko, narinig ko po. Oh. Sana ma-meet kita in person. Cute! Ang cute ni Jimena. Kinikilig na naman to si Jimena. Anong favorite song mo ni Bugoy? Umiiyak ang Wow! Oh. So, namin yung request niya pag nagla-live ako. Oh, di ba? Gusto mo ba marinig? Hindi niya Iiyak pala si Bugoy. Ako pala. Bukod ron, ano pa ang favorite mo? pagkat mahal kita po. Ano? Kat mahal Pag kita. mahal kita. Hindi ko yun. Okay. Muli na lang. Muli. Okay lang ba muli? Okay lang ba muli? Yes. Napilitan lang siya. Yes Gawin po. natin cup ng R&B yung muli. Teka, Para sa iyo to, sandali. Jimena. Sandali. Jimena, mamili ka, so shoutout ka o kakanta ng muli live si Bugoy?
Hello? Hello po. Mamili ka. Ano? Choice letter A, kakanta ng live si Bugoy ng muli. Or letter B, magsha-shoutout ikaw. Shoutout po. Ay, shoutout ang pinili! pinili O, niya. sige, go. Sige, Sino shoutout gusto mo na. shoutout? Go. Shoutout po kay first caller niyo po. Huwag pong panghinaan ng loob. Aha. Hello po. At shoutout din po kay Kuya Bugoy. Ayun, kaya pala. Shoutout po ako. Team Tata at saka kay Team Bugoy. Hello po sa inyo. Ayan. At saka yung next program niyo po na si Dr. Love. Ayan, hello po. Okay. Shoutout po sa inyo. Kaya pala gusto niyo At saka, shoutout. saka balik po ito kay Kuya Bugoy Sagat din po. Medyo may ilan na po kung kantang favorite niyo po. Hindi namin maintindihan. Hindi namin naintindihan yung sinabi mo, Jimmy. Hello po. Hindi namin naintindihan, pero parang may sinabi siyang kanta. Ano Ano na? yun? Ano yun? Song? Hello po. Oh. Nawawala po yung signal ko sa po. Ano? Hindi ko naintindihan. Oh, hindi tayo. Kasi ang layo eh, nasa Batangas siya. Baka kaya yun. Batangas. Anong sinasabi mong kanta? Anong kanta? Umiyak ang puso ko. Umiiyak ang talaga puso. ang ano. So, Muli, acapella pwede, na lang, muli. acapella Muli. ng konti. Oh, sige, konting acapella. Sige. Umiiyak ang puso ko, paano na ako ngayon? Yun nga po. Di ba? Ayun na nga. Oh, yan. Wow, thank you. Oh, kinikilig na siya. Oh, Thank you. sige. Remember Jimena, mo yan. maraming salamat sa Thank you, pagtawag mo. Jimena. And before that, bago po Ang ako kulit niya. magpaalam, Oh, okay, ano? Ano? pasensya na po sa lahat na nakikinig. Hindi po kayo makapatok ngayon. Ah. Bye po. Okay lang. Ingat ka lagi, Thank you, ha? Jimena. Bye-bye. Okay, si Gail Easy, lahat daw ng songs ni Bugoy. Oh, wow. Favorite niya. Oy, isang acapella naman daw ng muli habang bago mo basahin yan. Acapella muli. Gitara Oh, sige, natin. konting-konti. Pero bago tayo gigitara. Oh, congrats, Kai. Sulit TV Box to, ha, mga kapatid. Antipolo City. Hanapin niyo. Just kidding. Francis Ford Pasana from Antipolo City. Ayan, nakalagay talaga. Because Antipolo City, hanapin niyo kung sino siya Oo. doon. Okay, Francis Ford Pasana ng Antipolo City, nanalo ka ng Sulit TV Box. Wow! And yung nanalo ng 250 load, antayin nyo po ang tawag ng team. Shoutout kung paano nyo makaklaim ang inyong premyo. Very, very quick na muli. Pero bago yan, magpapaalam na tayo. Maraming salamat, Bugoy, for sharing us with, yung journey. And Kem, I wish you all the luck. I love you. Always Sana stay po. happy. Si Kem ay kumpare ko kasi inaanak ko yung anak ko. Siya rin. Ayun naman, ay, magpapare stop. Pare! Pare naman, oh. Hindi ko naman alam yun, oh. Hindi ko alam magkumari tayo. Hindi kasi ako nakapunta nung birthday kasi nga. Ako present ako. Eh kasi nga, sorry, na-stroke ako. Anyways, oo, tsaka na natin pag-usapan yan. Oo nga! Oo nga! O, ibang journey yon. O, anyways, mga kapatid, papaalam na po kami.